Kapiling naman natin na via Zoom pa rin ang isa sa mga opisyal ng mababang kapulungan ng Kongreso. We're talking about Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega V. Welcome to the program. This is Bombo Dennis Hamito and together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang araw po. Salamat po sa pag-imbita at kamusta po sa lahat ng listeners ng Bombo. Opo, at tayo din po ay napapanood ngayon sa atin pong digital platform. Napapakinggan na, napapanood pa kayo, Representative Ortega. Unang-una, makikikumustaw muna ho kami doon sa level of preparation ng panig ng prosekusyon. Malapit na ho kasi itong impeachment trial. Sa Lunes na ho ito. Kumusta naman ho ang inyong mga pagpupulong and other preparations? Nakahanda na po. Nakahanda naman po ang prosecution. Siyempre, kailangan pong individually and by teams naghahanda po sila kasi may kanya-kanya po silang toka. Actually, yun naman po ang inaantay po talaga ng lahat eh. Yung maumpisahan na at saka matuldukan na. Tapusin na natin tong kwento na to kasi since 19 Congress pa po ito, wala po tayong mga natanggap na sagot. So ito na yung proper forum to address all of that. Okay, mauobliga ho ba, ito lamang para sa kabatiran ng mga common tao, ika nga, no, na nakikinig at nanonood dito ho sa mga development na ito, mauobliga ho ba ng impeachment court si Vice President Sara Duterte na dumalo ng personal dahil dun sa proceedings ng House, hindi ho siya humarap dun sa kabuuan ng pagdinig. Kaya naman, pwede ba na lawyer na lang, the whole duration, lawyer lamang ho niya yung haharap at tutugon doon sa mga katanungan para sa kinakaharap na kaso ni Vice President Duterte? Doon po kasi history would tell otherwise, no? Kasi since the 19th Congress po, kahit po sa budget briefings, budget hearings ng OVP, sa Quadcom po dati, never po siya nag-attend. So nung tinanong po ako dati dyan sa tanong na yan, ang sagot ko po ay hindi po siya. Ang suspecha ko po at saka paniniwala ko na ay hindi po siya darating. Hindi naman po siya kasi mauobliga. Ngunit siyempre po, yung taong bayan po naghahanap ng tanong sa mga kasagutan eh. Kung mapapansin niyo po, lahat po ng imbitasyon namin nun, never po siya nag-attend kahit po sa Justice. At pumunta lang po siya sa Quadcom nung naging resource person po si dating Pangulong Digong. So, tatingin ko po hindi pa rin po siya attend. Okay. Pero para sa kabatiran po ng mga kababayan po natin, mga kabombo natin na nakasubaybay, may parte ho ba sa impeachment trial na kailangan panumpaan niya ng personal, pirmahan niya ng personal, and kung hindi man siya magsasalita, at least magkaroon siya ng personal participation. Clearance. Meron ho bang ganun? Ideal po sana yun. Kahit ano naman po na trial o sitwasyon, kailangan nandun po sana. Pero hindi naman po siya binabawalan na hindi po mag-attend. Pero mas maganda naman po sana, may explanation o kahit anumang sagot na marinig galing po sa kanya. Pero sa body language po, saka sa basa ko sa diskarte, parang ang mangyayari po, dadaanin po talaga lahat sa abogado. Okay. Ang akin po namang katandem dito si Bombo Jaira, may nais din pong mga punto na maitanong sa inyo. Bombo Jaira, please. Representative, anong take ninyo na hindi na matutuloy itong pag-upo ng isang lawyer na senator judge, kundi non-lawyer presiding officer ang hahawak sa trials? Do you think mas magiging liberal ang handling ni Senate President Sherwin Gatchalian pagdating dito? Wala naman pong kaso or rason kahit na hindi po abogado o ano. Ang importante naman po yung pipiliin po ng kapulungan kasi nga po vice president po yung magkakaroon ng trial eh. Usually naman po ang presiding officer parang ang dating po niyan ikaw yung ano ikaw yung konduktor kumbaga, ikaw yung nagbabalanse, ikaw yung nagmamanage, saka ikaw yung nagse-set ng tone. So
Sa tingin ko naman po, kahit sino po sa kanila ay well-equipped na maging ah, head po ng impeachment trial. Pero siguro yun po ang napag-usapan nila sa caucus. Nung nakaraan nga po, nasabi ko na ang edge po ni Senator Cheese, kaya po lumutang yung pangalan niya, karamihan po ng impeachment rules, marami po siyang sinulat, saka marami pong na-contribute. Pero since Senate President po si SP Win, baka minarapat na po nila na siya na po ang umupo para mabawasan na po yung mga ibang agam-agam ng mga maraming grupo, saka within the Senate itself, baka minarapat nila na since he's the Senate President, baka siya na po talaga yung pinili talaga nila. Hindi po ba magkakaroon ng delays, Representative, ang budget preparations kapag nagsabay na po ito sa impeachment period? Ah, parang hindi naman po on the side of the House ang gusto niyo pong tanungin, or sa side po ng Senado. Yes, both, Representative. Umaakyat naman po ang pagka-busy ng Senado pag halos patapos na po ang House. So hindi ko naman po nakikita na magkakaroon ng delay kasi sa unang-una sa House of Representatives, napakadami po namin doon na membro ng iba't ibang komite, iba't ibang members ng APRO. So tingin ko wala namang cause of delay doon sa amin. Sa Senate po siguro, kung tumagal po itong impeachment ng mga ilang buwan, hindi naman po tingin ko mabigat na factor kasi usually naman po ang committee hearings, nagra-run po siya ng 8:00, 9:00 ng umaga, tapos humihinto po siya ng session time. So, depende po sa schedule na gagawin. Usually, ang schedule naman po ng session time, 3:00 po kami nagsisession Or pag minove nila ng mas maaga, pwede pong gawan din ng ample na time yung session time, committee time, saka yung sa impeachment time po. So, mas mahaba yung oras na i-set. Pero time management lang po yun. Kaya po yun. Okay, Babu Dennis? Okay, with that, maraming salamat po, Representative Ortega, sa mga naibahagi po ninyo na mga impormasyon kaugnay nitong nalalapit po na impeachment trial and other activities dyan naman sa panig ng House of Representatives. Thank you so much. Thank you. More power. Salamat po. Maraming salamat po. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang kinatawan mula ho sa unang distrito ng La Union at Deputy Speaker ng House of Representatives, Representative Paulo Ortega V. Diyan po sa mga update kaugnay dito sa impeachment trial na sa araw na ho ito ng Lunes. Mapapakinggan at mapapanood po ninyo ang ating special coverage kaugnay ng impeachment trial sa pagsapit ng araw ng Lunes. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.